out of 60 hens, nakaka-produce po siya ng 50 eggs or more or less, di ba? In a day. Kano naman ang benta ng sisiw? Ngayon po, ang bentahan natin ng sisiw, sir, 150 po. 150. Wow. Malaki negosyo, no? Pag nakakita kasi ako ng brown dati, ang thinking ko, it's organic. Tama ba? Hindi po, sir. Okay, sige, paki-explain nga. In the future siguro, kung ma-invite ulit ako ni Sir Wilson, we will visit again. Tignan natin yung development, yung improvement, no? At the same time siguro, milyonaryo na si Sir. So, kailangan po, mahal natin yung ginagawa natin. Gusto natin, masaya tayo doon. So, yung income po, susunod na po yan eh. Susunod po yan. Yes, So, tama. Tuloy-tuloy lang po tayo as long as na masaya po tayo. Yun. 50 plus eggs ang napoproduce sa isang araw, iniipon in 15 days, bago ilagay sa incubator, incubate ng 21 days. Then, after 21 days, mapipisa. Then, pwede nang ibenta. Sisiw pa lang, pwede nang pagkakitaan. So, ang gandang negosyo ng mga kabidyo. Sir, nasa naman po tayo? Nandito po tayo ngayon, sir, sa ating mga parent stock. Ito po yung D853 na parent stock natin from Czech Republic po. Oh, imported. Yes po, mga imported po yung ating parent stock. Alright, sige. Tingnan natin. Excite naman ako dito. From Czech Republic pa. Alright. Alright. Yan. May ilaw ba tayo dito? Sumisindi ba yan? Wow! Anong klaseng app yan? Tapo up, sir. Saan? Tapo up po. Tapo app. Tapo, yan. So ito, solar. Hindi po. Sa palengke rin po namin. Alright, okay. And meron po tayong tapo na adapter. Adapter. Yun po yung nagko-control po ng ilaw natin. May app po dito sa cellphone natin para Yeah, pwede pala, no? ito yung ating CCTV rin po. Galing nga, na-miss ako ng mga ka-video. Sabi ko, pasindi yung ilaw kasi medyo madilim. Pero, sinindi niya using gadgets yung cellphone niya. First time ko makakita, pasensya na. Alright, so nandito tayo ngayon sa, anong tawag natin dito? Ito po yung mga dominant CC D853 na parent stock natin. Parent stock, okay? Ito po yung mga breeders natin. Talaga lang, ha? Nagpo-produce po ng layer at meat type. Ilan lahat sila dito? Bali, 60 heads po yung ating hen. Okay. And then yung rooster po natin ay 14 heads po. So, itong out of 60 mo na to, ilan ang napoproduce na eggs per day? Po, ngayon sir, nasa 51, 53, ganyan po. Okay. Nasa 80 to 90%. Percent, yes. So, I'm about to ask sana yung percentage niya. Tama, 80 to 90% kasi hindi naman lahat yan okay, kasi yung iba, okay. Kasi yung iba layer chicken, no? Kumbaga sa feeds lang sila ginagamit tapos nag-iitlog sila, pero dito may contact. Yes po. Kailangan natin sir ng rooster para maging fertile po yung itlog para po ma-incubate natin at matupisa natin sir. So 50 kamo na lang. Siguro average natin 50 eggs per day ang napupulot mo dito. Yes po. Wow. O sa mga, ayun! Halika dito. Nandito pala. Wow. Yan, very good sila, ha? Tapos yung ano niya, yung lagayan niya ng mga ka-video, ayan, careful lang tayo. Ang cute. Parang nasa ano ba tawag yung cabinet. So talagang pinasadya mo rin to, sir, no? Ako sir yung gumawa nito sir. Oo, talaga? So hindi ka lang farmer, carpenter ka din, no? Ito, pwede ba hawakan to? Alright, oh. Ayun. Alright. So, ito na naman ang tanong natin dito. So, these are, pag nakakita kasi ako ng brown dati, ang thinking ko, it's organic. Tama ba? Hindi po sir. Okay, sige, paki-explain nga. Ayun po, karamihan po kasi sa atin na kapag nakakita po ng brown eggs is organic na po agad. Hindi po siya ganun. Kasi po, pag sinabi pong organic, meron po tayong mga
sinusunod na talagang yung patuka natin. Tayo po na gumagawa. Tapos may permit po yun talaga sa government. Okay, sa DA. Department of Kailangan po nag-aral tayo para talaga sa Alright. organic farming. Oo. So ito, itlog nila for today. Yes po. So every kailan ka nag-harvest ito ng oras? Ngayong tanghali po nag-harvest kami tsaka sa hapon. So ngayon nga, bilangin nga natin yung actual na ano nila dito. 44, Tatlo ulit. 47, Dalawa. 49, Dalawa. 51. Accurate yung binanggit ni sir. Nagre-range siya sa 50 to 51 and up, no? Dahil out of 60 hens, ayan, nanuno ka ba? May, out of 60 hens, nakaka-produce po siya ng 50 eggs, or more or less, di ba? In a day. So yon, hindi mo naman minsanan sinasalang yon, iniipon mo. Iniipon po natin ng 15 days po. Iniipon mo siya ng 15 days. Okay? Nilalagay po natin sa chiller para po tumagal po yung fertility ng itlog. Okay. Then after 15 days, Sasalang po natin sa incubator natin. okay. So kung i-compute natin yan guys, no? Pasensya ka na, puro computation ako 15 days na nakaproduce ka ng 50, ilan yun sir? Nasa ano po yun? 750? Nasa ganun po. 750 eggs. Out of 750 na eggs yun, ilan ang napipisa? Nasa ano po, nasa 70 to 80% po. So mayroon ka rin mortality. Talaga, hindi po maiwasan. Okay, so parang kung 750 yan, mga 600. Nasa ganyan po. 500 to 600 po yung napipisa. Okay, so after, pero 15 days na ka naghintay, di ba? Binuo mo siya. Then how many days para sila ma-hatch? 21? 21 days po. Okay, tama pa rin yung computation na 21 days. So 15 plus 21 days, almost 1 month. More than 1 month. Bago ka makapamisa, makapag-pisa ng mga bago mong sisiw. Ngayon sir, nagbebenta ka rin ba ng sisiw? Yes po, nagbebenta rin po ng day old natin. Day old. Yan, yes. Old lang po talaga. Fasil? So, ang pagpisa, Okay. pwede na po natin i-dispose agad. Kagad. Yes po. Wow, kasi yung iba inaabot pa ng weeks. Yes. 2 weeks, 3 weeks, di ba? Pero ikaw, 1 day, 2 days, 2 days po. pwede nang i-dispose. Okay, so magkano naman ang benta ng sisiw? Ngayon po, ang bentahan natin ng sisiu, sir, 150 po. 150. Wow. Malaki negosyo, ano? So imagine that kung, let's say, yung 750 kanina na itlog, nakapamisa lang siya ng, sabihin na natin, 600. Di ba? Then ibibenta mo ng 150 pesos. Again, kayo na ulit mag-compute, di ba? Malaki. Pero sa 600 heads natin, sir, halimbawa, 500 heads yung napisa natin. 50% po doon male, 50% po doon female po. So, Okay. sa male naman po natin, bentahan natin ang day old, nasa 100 pesos po. Ang male. Mas mahal yung female, yung hen natin, yung pwedeng mangitlog. Pang egg production. Wow! So, I'm amazed, no, mga ka-video. Kabisadong kabisado. Sir, nag-training ka ba ng ano? Ng agriculture or yung pag-aalaga ng manok? Ako po, nag-seminar po tayo kay Doc Erwin Cruz. Okay. Ayan po, sa Taga saan si Dr. Erwin? Manila po. Okay. Ayan po. Siya po yung ating owner ng Dominant CC dito po sa Pilipinas. Wow, ayun, shout out kay Sir Erwin, no? Erwin Joseph Cruz. Erwin Joseph Cruz, ayan. Nabibili naman lang ito sa mga farm supply, no? At saka anong klaseng feeds ang ginagamit? Layer feeds or what? Ginagamit natin ngayon po ay layer crumble. Okay. Layer feeds din po. Okay. So tuloy-tuloy lang yung pagkain nila, then the water, tuloy-tuloy lang din yan. Okay. So ang ganda, no, mga ka-video. So I'm amazed. 50 plus eggs ang napoproduce sa isang araw, iniipon in 15 days, bago ilagay sa incubator, incubate ng 21 days. Then, after 21 days, mapipisa. Then, pwede nang ibenta. Sisiw pa lang, pwede nang pagkakitaan. So, ang gandang negosyo, no, mga ka-video. Alright. So, this time naman, pupuntahan naman natin, sir, yung isa pang area mo. Ano naman po yan? Layer type natin, sir. Alright. So, pupuntahan natin yung ating layer house. Alright, let's go! Alright, mga
kabidyo, tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbisita dito sa Enchanted Integrated Farm ni Sir Wilson. So kanina napuntahan na natin yung meat type na housing po niya, no? At the same time yung parent stock. Nakikita natin yung mga malalaking hen at saka yung mga rooster. This time naman, nasaan tayo, sir? Nandito po tayo ngayon, sir, sa ating layer type, yung para po sa ating egg production. Okay, so dito na talaga nangingitlog? Opo, bali lalagyan na lang po natin ng nest box nila. Okay, so Okay. pwede ba natin makita sa loob? Yes, sir. Alright. Dami, no? So dito, sir, ilan din naman ang laman nito na hen at saka rooster? O puro hen na lang yun nandito? Puro hen na lang po, sir. Opo. Maglalagay pa tayo, sir, na nest box nila, yung pugaran po, para yung katulad din po sa ating mga parent stock kanina. Okay. Mag-i-install din po tayo dito para doon po sila mag-lay ng eggs. Okay, so ilan ang nandito naman, sir? Ngayon po, nasa 200 heads po ito. RIR lot to, sir, no? Yes, sir. Wala kang ibang klase ng manok na inaalagaan. Apo, wala po, sir. Ito lang po. 200 heads ito nandito. Apo, ito Ano po ba yung sukat nitong kulungan mo, sir? 4x6 po yung sukat nito, sir. Meters. Apo, meters po. 4x6. Apo. So same lang din yung nandun or iba naman? Ibang edad po. Ayan, pero same din po, layer type din. Layer type, mga babae lahat. Apo, puro babae din So po lahat. 200 dito, ilan naman na nandun? Nasa 250 po yun doon. Mas marami. Apo, maliliit pa lang. Okay, so mga ilang months na yung mga nandito? Dito, sir, nasa 3 months old na po. To 4 months 3 to party na, 4. sir. Apo. So, dito, wala ka pang na-harvest dito na egg. So, Wala pa po, wala pa po. Malalagyan mo pa ng mga Nest box. nest box, Apo. okay? Design po kasi itong mga manok na to, sir, talagang iitlog sila araw-araw. So, pang itlog lang. Pang itlog lang po talaga. Okay, Pang so table may- eggs. Oh, pero naguluhan lang ako Apo. Ngayon ko lang na-realize no mga ka-video. So, parang dalawang klase ng itlog. Okay. So, may egg po. production ka na pang reproduce. Yes, Pang sir. parami. Pamparami po. May egg production ka rin na pang kain lang. Pangkain lang po. So, ito yung Table eggs. nabibili natin sa supermarket, Yes sa po. tindahan. Opo, sir. So, iyon ang purpose mo dito. Yes, sir. So, kung 200 yan na heads, no? So, again, siguro makapag-average ka dito ng mga 180 to na 190, no? Na Yes mga po, eggs mga per ganyan day. po. Opo. Pero layer feeds na yung gagamitin mo Layer dito. feeds na po. Opo. Sir, ang dami mong mga manok dito na RIR, no? Sir, ilan namang years ang lifespan nito, sir? Ito, sir, tumatagal po ng 2 taon, sir. Pero hanggat na hindi naman po tayo lugi sa pagkain, kasi po hanggang mataas pa rin yung production nila, sir. Kahit 2 years old na sila, pero kung mataas pa naman yung production, wag naman na natin sila ikal o Yes. ibenta. So, tuloy-tuloy lang po. Wow, Yan. so parang 2 years mo silang Yes po. mapapakinabangan. Apo, no? 2 Then years after po. that, kaling. Apo. Sir, sa almost a year or more or less na pag-aalaga mo ng ganitong klase ng manok, ano naman yung mga challenges na na-encounter mo dito? Ayun po, yung mga kadalasan po talaga, yung sakit lang naman yung naranasan natin dito. Pero ganun pa man, dahil po meron tayong sistema na sinusunod dito Yes. at madali po natin nalulunas yung mga sakit na kasi po mga na-experience na natin, alam na natin. Kasi po sa akin po ginagawa ko, tinitake note ko po lahat ng mga na-experience kong sakit. So nire-record ko po lahat para pag na-experience ko po sa susunod, alam ko po yung gamot o paraan para po masaulian agad yung manok natin. Okay. So yun lang naman po yung mga sakit lang na Okay. So, ano ba usually na-encounter mong sakit ng mga manok mo dito? unang-una po, siyempre yung sipon po talaga. Yan yung kadalasan. Tapos yung coccidiosis po, yung dumudumi sila, sir, ng dugo na po talaga. Okay. Opo. So yun po, overnight lang, patay talaga yung manok. So yun po yung mga experience natin dito na nagagawa naman natin na ng paraan ngayon. So, through your research lang yon yung ano, or mayroon ka ring guidance from other people? Meron naman din po ang support. Na nagtatanong-tanong ka. Nagtatanong naman po sa mga matagal na po sa ganitong larangan. So yun po yung isa rin na wag po tayo mahiya magtanong talaga. Huwag na iya magtanong daw. Yes, Baka naman. Ayan. At saka yun sa pag-aalaga na ito na sir, no, ano ba yung ano mo, yung parang naitulong nito sa personal mo at sa kabuhayan ng pamilya niyo? Sa ngayon po talagang ito pa rin, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-improve lang dito sa farm. So wala pa tayo masyadong ginagamit pang sarili. So talaga pong lahat ng pumapasok na pera, ni-invest natin ulit dito. Re-invest. Opo.
para po mas parami natin, mas ma-improve natin yung mga kakulangan po dito. Yun, ganun po yung ginagawa natin sa ngayon po. Dito sa manok pa lang, ilan yung ini-start up na capital mo? Ayun po sa parent stock po natin, nag-invest po tayo ng 75,000. Po, ayan po yung puhunan natin sa ating mga parent stock. Plus yung ating mga generator, kasi kailangan po natin ng generator. Okay. Pang backup po natin sa kuryente kapag nawalan po ng kuryente. Yes. Yung incubator po kasi natin hindi po pwedeng ma-stop. sindi. Opo. Kailangan po kapag nawalan tayo ng kuryente, talagang may genset po tayo na backup. Okay, ganun pala yun. Opo. Para naman po sa pag-ipon natin para naman po sa pag-iipon natin ng itlog, kailangan po natin ng chiller. So isa rin po yun sa investment natin. Okay. Ayan. So now, alam nyo na, no? Kailangan mo ng genset, ng chiller. Kapag ganitong setup yung gusto mo. Pero kung gusto mo lang naman mag-alaga at pangkain, Yes po. edi kahit wala ng chiller, kahit wala ng incubator or Yes, genset, di ba? Pero medyo malaki na rin. Medyo malaki-laki. Pero parang ang tingin ko dito, sir, you invested sa umpisa, then yung kinita mo yung mga sumunod is nire-invest mo na dito. Yes po. Ganun po talaga yung sistema natin ngayon dito. Talagang reinvest po lahat. Wala pa po tayong nilalabas na pangsarili. Kumbaga, dito po lahat sa farm na pupunta. At least 1 year ka pa lang naman So, in the future siguro, kung ma-invite ulit ako ni Sir Wilson, we will visit again his farm. Siguro tignan natin yung development, yung improvement. No? At the same time, siguro, milyonaryo na si Sir. Ayan, dahil ang ganda, no? Kabisado na niya yung mga pag-aalaga ng manok niya. Pero abilib ako sa iyo, sir, personally, dahil out of your, kumbaga, sariling diskarte, effort, naalagaan mo ng tama itong mga manok mo. At the same time, napapakinabangan, di ba? Sir, nasa naman po tayo ngayon? Andito po tayo sa layer house 2. Ito po yung mga 2 months old natin na mga layer type. Ayan po. So kanina nasa 3 to 4 months na yon, no? Yes, sir. So ito naman 2 months po. 2 months. 1 month old. So mas mga bata, ano? So dito na rin sila So dito na rin sila mangingitlog niyan. Yes, sir. Maglalagay na lang po tayo ng nest box. Ayun. So ang ganda po ng negosyo ni Sir Wilson, no? At the very young age, no? 30 years old. Pero into business na siya. So sir, siguro mas maganda ano yung advice mo sa ating mga ka-video at kung paano sila makaka-contact at makakabili at makapagsimula ng RIR Chicken dito sa iyong negosyo. Ayan, ma-advise ko lang po bago po natin simulan yung ganitong hanap buhay, yung pagmamanukan po, mag-invest po muna talaga tayo sa kaalaman. Very important po na alam po natin yung pinasok natin na negosyo. Yun po, siyempre makakaranas po tayo ng mga problema along the way. So kailangan po alam natin kung paano po natin solusyonan. Yes. At yun po, dapat po hilig natin o masaya tayo sa ginagawa natin. Yun po talaga yung pinakamahalaga. Kasi po kung hindi mo gusto yung ginagawa mo, talagang pag nagka-problema po kayo na kahit kaunti lang, mawawalan kayo ng gana agad. Madidisappoint po kayo agad. Madidemotivate. Opo, magaganon po talaga. So, kailangan po, mahal natin yung ginagawa natin. Gusto natin, masaya na tayo doon. So, yung income po, susunod na po yan eh. Susunod po yan. Yes, So, tama. Tuloy-tuloy lang po tayo as long as na masaya po tayo. Yun. So, paano sila makakapag-order niyan, sir? Para po sa mga gusto rin na sumubok ng ganitong hanap buhay, pwede po kayong kumontak sa akin para po makakuha kayo ng layer type or meat type po. Ayan, pwede po kayong kumontak sa Facebook page namin na Enchanted Farm. Ayan, sa Palawan lang po. Ayan. Within Palawan area lang. Sa Palawan. Okay, siguro in the future, pwedeng mag-expand outside Palawan, no? Paano kaya yun? Aeroplano nila, ibabangka nila. Ayan, so challenging lang on their part, no? Kasi isla, no? Yes po. So, medyo within Palawan area, marami nang gustong mag-alaga siguro dito, no? Ayan, so guys,
napakaganda po ng kwento ni Sir Wilson na kung saan nga ay certified breeder ng ganitong klase ng manok, no? At again, sir, kami po yung nagpapasalamat sa pagbibigay niyo po ng pagkakataon na makabisita dito po sa inyong farm all the way, no? Dito po, first time po natin makapunta dito sa Palawan. Kaya naman, sa lahat po ng ating mga kabidyo na may natatanging kwento o kaya naman farm na gustong aming bisitahin, mag-message lamang po kayo sa aming FB page, Video Stories. At syempre, huwag pong kakalimutan na mag-like, follow ang ating Facebook page. At the same time, mag-subscribe sa ating YouTube channel, Video Stories, for more videos and stories. So once again, I am Art Sinobago, the content creator of Video Stories. Always remember, tuloy-tuloy lang ang pag-angat. Keep rising mga kabidyo. Sir, maraming salamat po. Salamat po. And bye-bye!